Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabarkads. Pasensya na po sa naging upload natin kahapon. Yung 2 minutes po doon ay wala pong voice na erase po habang ako ay nag-e-export. Pasensya na po. Pero after 2 minutes po, meron na po yung sound. Na-erase lang talaga yung 1 and 2 minutes. Anyway, eto na ulit ako at pag-uusapan natin ang panibagong update na naman tungkol sa ating mga Kadabarkads. At unahin nga natin ang tungkol dito sa mga artista po na nagpo-promote ng programa sa Itbulaga. So sabi po ni ito ang True Itbulaga Defender, Itbulaga is not just for kapatid and Dabarkads, it's also the second home of your favorite kapamilya artists. Yes, agree po tayo dyan. Kasi hindi naman sila nakakapag-promote sa It's Showtime kasi nga, bawal mag-promote. Sabi nga dito, marami pa silang bibisita sa ating mga Dabarkads. Sa mga gustong mapanood ang kanilang mga idolong kapamilya celebrities, sa Itbulaga, welcome na welcome kayo, lalo na pag Friday, promo day po yan. Araw-araw mapapanood ang Itbulaga sa Facebook, TVJ, and syempre sa TV5. And ayan po yung mga nakapag-promote na po ng kanilang proyekto dito po sa Itbulaga. Andyan si Janine Gutierrez. Kanina, 'di ba? Andyan siya. Si Andrea Brillantes at marami pa pong iba. At marami pa po nating aasahan na pupuntang kapamilya star dito sa Itbulaga para mag-promote syempre ng kanilang programa since hindi sila welcome sa It's Showtime kasi nga po, yan ang policy ng network na pinag-eeran po nila. Samantalang narito naman ang binahagi ni LM, tatawa kayo dito. Kung merong bawal judgmental sa Itbulaga, nako meron din po pala dito sa It's Showtime. Anong meron sa It's Showtime? Bawal pong mag-promote. 'Di ba? Ang taba ng utak ni LM, bawal mag-promote. Ang galing 'di ba na i-connect niya pa 'yon? So siguro makakarating sa GMA Network yung mga pambubuli po ng ilang netizen tungkol sa bawal mag-promote na yan since nagte-trending na ito dito sa social media, sa Facebook. So ano kaya ang say nila na may ganito silang policy sa kanilang network? Akala ko ba itapos na ang network war? Samantalang narito naman po ang prices na inilabas ng Itbulaga. Kahapon po ito, ulitin ko lang kasi hindi ko na i-explain ito ng malinaw sa inyo kahapon. So sa Itbulaga, halos 300 ang nailabas nila, 255,000. Samantalang sa It's Showtime ay 60,000. Malaki na din po ito and maraming matutulungan ng 60,000 pesos. Samantalang narito naman po ang mga ratings sa mga noontime show for September 18 at 2024 na kung saan sumadsad po ang ratings ng It's Showtime sa GMA ng 4.7%. So ang overall po nilang ratings ay nasa 7.2% at ang Itbulaga naman ay 3.8% ang overall. So kung pagkukumparahin po ninyo yung ratings ng TV5 sa ratings ng GMA It's Showtime, napakalapit po. Napakalapit na. Napakalapit na po. Nagigit-gitan lang sila dyan. 4.7 versus 3.5. Partida. Limited station kaya ang TV5. So, meron po tayong nakaka-chat na kapamilya supporters and It's Showtime supporters, no? Sabi niya, parang gusto niya na daw alisin itong It's Showtime sa GTV and It's Showtime and the GMA Network dahil hindi daw nakakapag-promote nga na mga proyekto dito sa GMA. So sabi ko, ratings naman ninyo ang maapektuhan dyan pag yun ay nangyari. 'Di ba? Talagang may isasakripisyo po ang It's Showtime kasi meron silang bahay na nasisilungan and mataas yung ratings na naibigay sa kanila nito, no? So once na sila umalis dyan, syempre bababa yung ratings. Pero yun nga lang, makakapag-promote yung mga kapamilya star sa It's Showtime. Yun nga lang, mababa yung ratings nila. Yun ay kung aalis sila sa GTV and dito po sa GMA. So, hindi po kasi maipagkakaila na naiimbierna na din po ang ilang kapamilya supporters and It's Showtime supporters sa policy na yan. So, akala daw nila tapos na daw yung totoong network war. Pero bakit daw may ganito pang
policy. Yun nga parang awkward nga Sana hinayaan na lang nila na mag-promote din yung kapamilya program sa It's Showtime. Kasi ang mga tao, kahit mag-promote ka naman dyan, pupunta at pupunta yun sa mga gusto nilang panoorin. So, palibhasa po kasi matataas talaga yung ratings. And maraming nanonood ng kapamilya. Kung magpo-promote pa nga naman sa It's Showtime yun, di baka lalo silang matalo. Samantalang congratulations po pala kay Tito Soto sa panibago niyang Wrangler Jeep na nagkakahalaga lang naman po ng 5.8 million. Grabe mga Kadabarkads. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang napakagandang bagong-bagong sasakyan ni Tito Soto. Nakakabili niya lang po kahapon. Grabe, ang dami pong pictures ng Wrangler na to ni Tito Soto. Parang ang sarap sumakay, no? So maganda nga, nabili niya na to agad. Kasi kung bibilhin niya pa to, kung manalo siya, 'di ba, nakaupo na siya noon, baka magkaroon ng issue. So mas maganda nga naman na nabili niya nang wala pa po siya sa pwesto para ayun, walang issue, 'di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads na panalo po sa korte after 4 years. So, sino pong Dabarkads ang nagsampa ng kaso na wagi sa korte? Walang iba kundi itong si Catriona Gray. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano naging Dabarkads itong si Catriona Gray, si Catriona po ay sumali sa Itbulaga sa contest 1999 and siya po ay nanalo bilang Little Miss Philippines. Ngayon, proceed tayo dito sa ating topic. Sabi dito, wagi si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa isinampang kasong libel laban sa writer at entertainment editor ng tabloid na Bulgar. Masaya itong ibinalita ng legal counsel niyang si Attorney Georgie Alonso sa isang Facebook post ngayong September 20. Ayon po kay Attorney Alonso, napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang entertainment editor na si Janice Nabida at writer na si Melba Llanera sa libel. Guilty beyond reasonable doubt din ang naging hatol kay Nabida para naman sa kasong cyber libel batay sa ibinahagi ni Alonso na kautusan mula sa Quezon City Regional Trial Court Branch 93. Hinatulang makulong sina Nabida at Llanera ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ito po yung naging post ng attorney po ni Catriona Gray. Sabi niya, finally, after 4 years, the libel and cyber libel cases filed by Miss Universe 2018 Catriona Gray have been resolved. The writer and editor of Bulgar were found guilty beyond reasonable doubt, sentencing them to imprisonment. Thank you, Kat, for the trust you have reposed on us. The journey was not an easy thread, but it is all worth it. So, ayan po, makukulong yung dalawang kinasuhan po ni Catriona Gray. So this is not just a judicial win daw but a moral victory, dagdag niya. Taong 2020, sinampa ng beauty queen ang libel complaint laban sa dalawang nabanggit kaugnay sa pag-publish po ng tabloid ng pekeng topless na larawan ni Catriona. So ayun po pala ang rason kung bakit sila ay nakasuhan at ngayon ay makukulong. Kaya sa mga nagkakalat po at mahilig magkalat dyan ng mga peking larawan, ako mag-ingat-ingat po tayo dyan.